Nagitla naman ako sa bagong label na kinakabit sa pangalan ng magkasintahang ito. Well. Ito po si Alwin Ignacio, Give It That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Baldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The KT Show. Ang tarayan na talakayan ng show. Mare, ikaw ang nakadiscover sa isang online portal na may bagong title o label sina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Ano nga ito? Parang they were branded tra-political couple. Pro-political couple because They see Mark Mark Alcala as Alcala trapo. as a traditional Traditional politician. politician. Tapos si ano naman, di ba wala siyang pake, nonchalant siya sa political climate sa Philippines. Siya So naman, siya apolitical naman si ano. apolitical naman si Catherine Bernardo. Do you think this new title will affect their relationship? Diyos ko, bakit naman? Eh dead ba nga sila, di ba? Okay. Oh, so, So, mas lalong iigting at mas lalong maging mainit ang kanilang relasyon at wala silang pakialam sa ganyang mga titles. I don't think they will get affected. 'Di ba? Parang wala sa ano nila 'yon, sa DNA na maging apektado ng kung ano man na binabato sa kanila. Okay. Isa sa laging binabato ay si Mayor Mark Alcala na di umano, hindi ginagawa ang kanyang mga katungkulan sa kanyang lungsod. Tama ba ako, lungsod ng Lucena City? At meron pa nga mga lumalabas na mga video kung saan pinapakitang may pagkukulang sa kuryente nga ba? O walang kuryente? O kung ano man yun. Ano nga yun? Hindi, there was this There's this entity yung isang taga Lucena na na he was complaining pero naka-video siya na may parang mayor pailawan mo naman kasi parang ang dilim ng kalsada. okay. 'Di ba? Parang yung iba pa yata may butas-butas pa yung parang ganun ang appeal niya. So, he was also appealing to the LGU na gawa naman ng paraan kasi madilim nga. That was kaso it came at a time when Mayor Alcala was not in Lucena. So, yon, it was viewed as something that the mayor was not able to do. Kasi parang bad timing din naman kasi yung guy. 'Di ba? Dapat nung nagko-complain ka, dapat nandito si mayor. Okay. O kaya you have complained directly to the mayor's office. 'Di ba? Para kung inaction na, di good. Kung hindi inaction na, di magkiyaw-kiyaw ka pa uli. Okay, we really do not know who that person is. But ang sa akin kasi, obviously, the video was politically motivated. You think? Oo. Because, sabi mo nga, the mayor wasn't here when nung nagkiyaw-kiyaw. So, bakit ka magkiyaw if the person na kinakyaw-kiyawan mo is somewhere else? Number 2, ang budget sa pagpapakabit ng ilaw sa poste at kung ano-ano man, meron na yung schedule, may allocation na yan. Bahala na lang ang city engineer's office kung kailan ilalabas at kung kailan ilalagay. At hindi ko alam kung anong class. Diba kasi may third class, fourth class, second class, first class municipality. According to your class, kung gaano kabilis ang paglabas ng pondo from DBM para yung mga pangangailangan mo maibigay at yung mga kailangan gawin sa iyong lungsod ay magawa. So, kung hindi yan politically motivated at kung yan ay concerned citizen, mauunawaan ko. Pero tamang-tama yung observation mo. Bakit hindi ka dumiretso sa mayor's office? Bakit kailangan mo pang i-post sa social media? Obviously, gusto mong mamahiya. Obviously, gusto mong pamukha sa mayor na wala siyang ginagawa. Obviously, gusto mong sabihin sa mayor, indirectly, na wala kang ginagawa, kundi mamasyal kasama ang kasintahan mo. Pinapabayaan mo kami dito. Diba? Samantalang, ang mayor, may vice mayor, may konseho, na nagdi-decide kung ano ba ang mga top priority projects natin. To give credit to whatever is the composition of the mayor's office. For you to say a sweeping statement na hindi niya ito ginagawa, malay mo naman nakaschedule na yan.
Hindi pala natin alam. Sana ginawa mo, kung sino ka man, nag-follow up video ka. O, ito na, 2 weeks ago na to. Nakabalik na siya ulit, wala pa rin ginagawa. Di ba? Para consistent na nagpupulis ka talaga ng mga activities. Hindi, baka naman, ito lang ang aking opinion. How long has he been a mayor? That I don't know. No idea. Hindi naman, 1 year lang ah. Hindi ko alam. So baka pang ano na niya, bakit ilang taon ka nang as mayor tapos wala, ano pa rin? Ganito pa rin ang scenario? Madiin pa rin ang paligid? I am not part of the people of Lucena and I cannot answer kung ilang taon na ba siyang nakaupo doon. At the end of the day, lalo na sa usaping politikal, sana muna, bago kayo nagsasalita, asan muna yung resibo talaga na hindi niya talaga ginawa yan. At hindi niya ginagawa, wala siyang balak gawin. Dapat if you are like a concerned citizen, as I said earlier, after your first kiyaw-kiyaw, may follow-up ka. Hanggang ngayon po, wala pa rin. Nakabalik na siya. Let's wait for another kiyaw-kiyaw so from him. So kung meron, congratulations, and I do hope your lamentation ay makarating sa opisina ng mayor. Diba? Kasi I don't think naman he is that irresponsible. Kasi we do not know him personally. We are only discussing this through the eyes of the person who uploaded the video. We do not have first-hand information on how he operates as mayor. We do not know ano yung mga priority projects niya. At saka, may possibility na napakawala ng kalaban. Yun nga, di ba? Sabi ko, ganun, politically motivated. Di ba? Na may ambisyon. Di ba? So, the next election. Sa akin, kung talagang ikaw ay nagmamalasakit para sa lungsod mo, gawa ka ulit ang second video at pakita mo ulit sa amin na, yung madilim na area, madilim pa rin. Pero, itong mas challenge. Kung yung madilim na area na sinasabi mo ay lumiwanag na ngayon, may mga ilaw na, naayos yung mga circuit ng kuryente, well, dapat i-video mo rin. At i-report mo rin. I-report mo rin. Ito, because of my diba? Achievement na yun para sa'yo. Achievement yun para sa'yo kasi nakalampag mo opisina ng mayor. Kumilos, gumalaw. Pinagalaw mo yung baso, ginalaw na yung baso. Kasi dapat ganun. Hindi pwedeng yung puro madidilim at pangit lang ang ibabalita mo. Diba? Just to baka mamaya naman pagdating ngayon, as we discussed this, maliwanag na pala yung lugar. Inaksyonan na. Bakit walang follow-up? Para ibig sabihin rin, talagang politically motivated ka. Binabayaran ka para maghanap ng butas at paninira. Diba? Para ka lang galawang troll. Hay! Diba? Kaloka. Mga bayad na bayad para manira. Hay! Magsabi ng mga anghang na salita. Pero wala naman sa hulog. Diba? Kasi kung kumbaga, naayos na yung problema, bakit walang report? Wala kang ng report. Parang 2 weeks pa lang naman eh. Di ba? Kung 2 weeks ka lang yun, napakadali naman pakabitan ng ilaw. Kung tutuusin, kung narito na siya, nakabalik na. Di ba? O kung 2 weeks na yun, kung wala pa, mas maganda ngayon, after 2 weeks, wala pa. Bembang mo ulit. Di ba? Para talagang makita na talagang, concern ka. Kasi may naglabasan eh. Na? Pictures from Bhutan. Kahit pa nasa Bhutan sila. Australia. Nakikipaghabulan sa Bhutan din. Nakipaglaro sa mga tarsier. Karapatan nila yon. Diba? Kaligayahan nila yon. Gusto ko mo ng paniwalaan kasi nga hindi naman natin alam ang day-to-day operations ng office ng mayor na kahit wala siya, tumatakbo ang kanyang opisina. Diba? We are not from Lucena. We have no knowledge of how he operates his office. At saka ngayon, di ba, may mga may mga mobile offices nga di ba? Saka ngayon, with all the technology, digital na ang lahat. Isang tawag na, Mayor, ganito po ang nangyayari sa atin. Ganun diba? Anong gawin mo? Tawag mo si ganito. Diba? Sabi mo, ayusin yan. It's not as if it's the 1980s na wala pang satellite feed. Na, di ba, naku naman, ewan ko na lang sa inyo. Basta happy ako na si Mayor at si Catherine ay going strong and very happy. Diba? Yun ang importante. Let's plant more happiness. Yun ang importante ngayon. Diyos ko! Hinay ko po. Parang di bagay sa akin.
Oo. Yung ganito, yung sweet-sweetan. Parang ano Parang namimiss mo. parang you are contradicting yourself. Yun lang talaga. With Hindi your Devil's Wear Prada Hindi kasi dapat, outfit. para people get confused and they wonder. Ay, Diba? Diyos ko. Parang akala, parang si Alwin talaga dapat yung ultra maldita eh. Oo nga, parang parang nabaliktad. Nabaliktad. Diba ako ngayon ng sweet? Diba? Lagi ko naman talagang sweet. Ay, of course. Charot. Diba? At dahil dyan, inaanyayahan po namin kayong manood sa The Kitty Show. Kami po ay tinatanghal tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, sa aming Diario Tirada YouTube channel and of course, sa aming Facebook page. Ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love, kasama ko aking sweet na kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Maraming salamat po sa pagsubaybay, sa pagsusubscribe, at pagsama sa Kitty Show at Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.